Maganda na may pera ka sa bangko, pero huwag mong ilagay lahat ng pera mo sa bangko. Wala naman talagang problema kapag ka may pera ka sa bangko. Kailangan naman talaga natin yan. Ang problema kung ang lahat ng pera mo nasa bangko. Ang bangko ay maganda dahil ito ay pwedeng taguan natin ng pera. Ngayon, yung pera na ilalagay natin sa bangko, ito yung pera na gagamitin natin for our short-term needs, mga short-term financial goals. Katulad na lamang mag-iipon ka ng pera for your emergency fund. Maganda talagang paglagyan ang bangko para in case of emergency, madaling pumunta sa bangko, kukunin mo yung pera, gagamitin mo para makarecover ka doon sa emergency na nangyari sa inyo. Emergencies katulad ng nasunugan, nabahaan, nabagyuhan, nawalan ng trabaho, diba? So syempre, those situations, nangangailangan ka ng fund for you to recover, diba? So maganda na meron kang pera sa bank at gagamitin mo yon during that situation. Pwede rin naman, meron kang nilalagay na pera sa bangko, gagamitin mo dahil manganganak na yung asawa mo, paghahandaan yung panganganak ng iyong asawa. Syempre, 9 months yung pregnancy period na yan. So meron kayong iniipon na gagamitin nyo sa panganganak. Maganda na paglagyan ang bangko. Meron din naman, halimbawa, gusto nyong mag-travel, meron kayong iniipon na pera, nakaset na kayo na mag-travel kayo sa Japan, di ba? Dahil spring, or sa Switzerland, di ba? So 6 months from now or 9 months from now, meron na talaga kayong naka-set na goal na travel na yan, family. So meron kayong pera na iniipon sa bangko. O, maganda na paglagyan ang bangko. Pero, yung sinasabi kong wag mong ilagay lahat ang pera mo sa bangko kasi yung pera naman na gagamitin mo for your long-term financial goal. Halimbawa, mag-iipon ka ng pera dahil pinaghahandaan mo ang iyong retirement, which is 10 years from now pa. Ang tagal nun, di ba? 10 years pa. So, kawawa naman yung pera mo na nasa bank. Magkano lang yung kikitain nun? Mayroon ka ding iniipon para sa education ng iyong anak. Sanggol pa lang yung anak mo ngayon. Syempre, naghahanda ka na para sa college niya. Ilang taon bago pa siya mag-college, di ba? Ang tagal pa. So, wag mong ilagay or iipon yung pera for your kids' education sa bangko. Di ba? Kasi kawawa naman ang magiging value nung pera na yan. Or kung meron kang goal na magpatayo ka ng bahay, di ba? 10 years from now or 5 years from now, wag mong ilagay ang pera na yan na gagamitin mo para makabili ka ng dream house sa bangko. Dahil ang kalaban naman talaga ng pera natin sa bank, ang baba na nga ng interest rate. Meron pang inflation, meron pang tax. Ngayon, again, hindi po masama na meron kang pera sa bangko. Ang masama lang kung lahat ng pera mo ay nasa bangko at doon mo lahat kinukuha. Hindi naman po bangko lang ang pwedeng paglagyan ng ating pera. Meron pong mga iba't ibang mga financial instruments. Actually, pwede kang makapagtanong sa bangko diba? Na meron pa silang ibang product aside doon sa savings deposit. Nag-o-offer din sila ng mutual funds, diba? Pwede mong palaguin ang iyong pera for your long-term financial goals sa iba pang mga instrument or mga financial vehicles na available para naman matupad kung ano man yung financial goals na ikaw ang nag-set, diba? Lalo-lalo na for long-term, 5 years or more, marami namang mga pwede mong options na pagpipilian katulad ng government bonds, mutual funds, stock market, real estate. Ang kailangan mo lang gawin, of course, mag-aral, invest ng financial education para makapag-identify ka ng financial instrument na nababagay doon sa financial goals mo. Kung nais mo pang matuto, just let me know so that I can guide you.